Magandang araw sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na sa mga kapwa ko nanay at lola na nakikinig ngayon. Ako si Elena, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay isang sugat na galing mismo sa sarili kong dugo't laman. Nagsimula ang lahat sa isang araw na hindi ko malilimutan. Isang araw na ang kahihiyan, ang matinding hiya, ay tila isang malaking sampal na dumapo sa aking pagkatao sa harap ng maraming tao. Nasa grocery store ako noon. Tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga bilihin. Maingat kong pinili ang bawat isa. Ang mga gulay, ang manok, ang sabong panlaba, at higit sa lahat, ang gamot ko para sa high blood. Bilang isang ina, sanay akong mag-budget. Bawat peso binibilang ko. Kahit may laman ang bank account, hindi nawala sa akin ang ugali ng isang babaeng natutong pagkasayahin ang kakarampot. Nakangiti pa ang kahera nang sinabi niya ang kabuuan. 8,000, 350 piso. 8,000. Isang malaking halaga, pero para ito sa pangangailangan ng isang buong buwan. Kinuha ko ang aking card at buong tiwala kong ini-swipe. Pero may kakaibang tunog ang lumabas sa makina. Isang tunog na parang tuyo at walang laman. Declined, sabi ng kahera, na ngayon ay nakakunot na ang noo. Subukan po natin ulit, nanay, sabi niya. Sinubukan ko ulit. Ganoon pa rin. Declined. Sa mga sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha. Ramdam ko ang mga mata ng mga taong nasa likuran ko. Ang kanilang mga buntong hininga ng pagkainip. Ang tingin ng kahera, na dati ay nakangiti, ngayon ay puno ng awa na may halong inis. Isang tingin na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Kinailangan kong iwanan ang cart na puno. Puno ng pagkain, puno ng gamot, at lumabas ako ng grocery na walang dala, kundi ang kahihiyan na parang kumot na bumalot sa buong pagkatao ko. Habang naglalakad pa uwi, nanginginig ako. Hindi sa ginaw, kundi sa hiya. Ang bigat sa dibdib. Bakit? Paanong nangyari ito? Pagdating sa bahay, nanginginig ang mga kamay kong binuksan ang banking app sa aking telepono. Incorrect username or password. Tinawagan ko ang bangko at doon ko narinig ang mga salitang dumurog sa aking puso. Pasensya na po, ma'am. Ang access niyo po sa account ay binago. Tanging ang primary account holder na lamang po ang pwedeng gumawa ng transaksyon. Ang primary account holder. Ang aking anak. Ang sarili kong anak na si Marco. Siya ang gumawa nito sa akin. Ang anak na pinalaki ko. Ang anak na pinag-aral ko. Ang anak na sinuportahan ko sa lahat ng bagay. Ay tinanggalan ako ng karapatan sa sarili kong pera. Naupo ako sa luma kong silya. Ang silyang iyon ang saksi sa lahat ng aking pagod. Diyan ako umuupo pagdating galing sa 2 trabaho. Namamaga ang mga paa para lang mapanood si Marco na masayang nanonood ng cartoons noong bata pa siya. Ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang iwan kami ng kanyang ama, ako na ang gumawa ng lahat. Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Nagtinda ako sa karinderya. Naglaba ako para sa iba. Lahat ng pagod, tiniis ko. Lahat ng puyat, tiniis ko. Lahat para sa kanya, para sa kinabukasan niya, para magkaroon siya ng buhay na hindi ko naranasan. Naalala ko pa noong 2 taon na ang nakalipas, nilapitan niya ako. Ma, sabi niya sa malambing na boses. Para hindi ka na mahirapan, ilagay na lang natin sa pangalan ko ang account. Ako na ang bahala sa lahat, para wala ka nang iisipin. Nagtiwala ako. Dahil sino ba naman ang hindi magtitiwala sa sariling anak, hindi ba? Ibinigay ko ang lahat. Ang SSS pension ko, doon dumidiretso. Ang maliit kong ipon, inilagay ko rin doon. Buong buo, walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Isa pala iyong patibong, isa iyong plano. Dahil sa mga huling buwan, ramdam ko na ang panlalamig niya. Ang mga tawag na dati araw-araw, naging lingguhan, hanggang sa halos wala na. Ang mga pagbisita, naging parang obligasyon na lang.
walang pakialam. Para akong isang multo sa sarili kong buhay na binuhos ko para sa kanya. At ngayon, ito ang sukli niya. Isang ina na hindi makabili ng sariling gamot. Isang ina na walang pambili ng pagkain. Isang ina na itinuring na basura. Hawak ko ang telepono. Gusto kong tumawag. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magmakaawa. Ipaliwanag mo, anak. Ano ang nagawa ko? Pero may pumigil sa akin. Isang boses sa loob ko na nagsabing, Elena, tumigil ka. Dahil alam ko ang gusto niya. Gusto niyang makita akong gumagapang pabalik sa kanya. Gusto niyang marinig akong umiiyak. Nagmamakaawa para sa kakarampot na perang ako naman ang nagpagod. Gusto niyang hawakan ako sa leeg para maramdaman niyang siya ang makapangyarihan. Ibinaba ko ang telepono. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng aking pighati. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Akala niya, isa lang akong matandang walang silbi na madali niyang laruin. Akala niya, ako ang kanyang piyon sa chessboard ng buhay niya na pwede niyang isakripisyo anumang oras. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Mayroon akong isang lihim na yaman na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mayroon ako. Bago pumanaw ang aking asawa, ang ama ni Marco, mayroon siyang iniwan sa akin. Hindi ito pera na nasa bangko. Ito ay isang maliit na lupain sa probinsya na ipinangalan niya sa akin at sa akin lamang. Isang quitclaim na pirmado at notaryado na nagsasabing ang lahat ng karapatan ay nasa akin. Hindi ko ito sinabi kahit kanino, kahit kay Marco. Itinuring ko itong aking huling baraha, ang aking emergency fund para sa pinakamasamang sitwasyon. At ngayon, dumating na ang sitwasyong iyon. Ang maliit na lola na tinapakan nila, ang inang binalewala nila, ay may hawak palang trump card. Hindi nila alam na ang pondong pinaghirapan ng kanilang ama para sa aking katandaan ay ligtas at naghihintay. Ang inang itinapon nila palabas ng sarili nilang buhay ay hindi pala pulubi. Siya, ako, ay magiging isang mangangaso at ang sarili kong anak ang aking huhulihin. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang luhang iyon ang magiging huli para sa kanya. Ang sakit ay naroon pa rin. Oo, napakasakit. Pero ang sakit na iyon ay naging panggatong sa apoy na nag-aalab ngayon sa aking dibdib. Hindi ito tungkol sa pera lamang. Hindi na. Ang pinag-uusapan dito ay ang aking dangal. Ang dangal ng isang ina na nag-alay ng kanyang buong buhay. Ang dangal ng isang babaeng minsan ay naging ilaw ng tahanan. Ngunit ngayon ay itinuring na anino na lamang. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang maging isang footnote na lang sa maganda nilang buhay. Pero nagkakamali sila. Hindi ako mananatili sa dilim. Hindi ako magiging biktima. Babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang pera ko. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking dignidad. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo tungkol sa isang inang akala nila'y mahina, ngunit sa huli ay nagpakita ng lakas na hindi nila sukat akalain. Sisiguraduhin kong sa susunod na makita nila ako, hindi awa ang makikita nila sa kanilang mga mata, kundi takot at respeto. Ito ang aking panata. At ngayon, sa inyo na nakikinig, sa inyo na marahil ay nakaramdam na ng ganitong uri ng sakit, ang pakiramdam na para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan, o ang pakiramdam na binaliwala ng mga taong pinag-alayan mo ng lahat, gusto kong marinig ang inyong boses. Paki-like at share ang video na ito para marinig din ng iba ang ating mga kwento. At mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood? Gusto kong malaman kung saan sa mundo inaabot ng aking kwento. At kung mayroon kayong sariling kwento ng pagbangon, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Dahil ang ating mga boses, kapag pinagsama-sama, ay mas malakas. Hindi tayo nag-iisa. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang pagsasalaysay kung paano ang isang ordinaryong lola
ay nagsimulang lumaban at kung paano ko unti-unting binawi ang lahat ng kinuha sa akin. Sa katahimikan ng aking maliit na apartment, ang tanging maririnig ko lamang ay ang mahinang ugong ng aming lumang ref at ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Matapos ang kahihiyan sa grocery, umupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang naging saksi sa lahat ng aking pagod at pangarap para sa aking anak, si Marco. Ngunit ngayon, ang silyang ito ay parang naging isang malamig na trono ng kalungkutan. Hindi ko na kailangang tumawag sa bangko para kumpirmahin. Alam ko na, ramdam ko sa kaibuturan ng aking puso. Ito ay sinadya. Isinara ko ang aking mga mata. Ngunit sa pagpikit ko, mas lalo lamang lumilinaw ang lahat. Ang mga alaala na pilit kong ibinabaon sa limot ay isa-isang nagbabalik na parang mga multo sa dilim. Hindi pala biglaan ang lahat ng ito. Ang mga senyales, matagal na palang naririyan. Ako lang ang nagbubulag-bulagan. Ako lang ang pilit na kumakapit sa isang ilusyon na ang anak kong pinalaki ko ng may pagmamahal ay ganoon pa rin. Naalala ko noong nakaraang Pasko. Sa loob ng ilang buwan, nagtipid ako. Minsan, isang beses na lang ako kumain sa isang araw. Ang pamasahe sa jeep, tinitiis kong lakarin, umulan man o umaraw. Lahat para mabili ko ang relong iyon na matagal nang gusto ni Marco. Isang relong pang negosyante, sabi niya. Ang halaga, 18,000 piso. 18, halos katumbas na ng ilang buwang gastusin ko. Pero para sa anak ko, walang halaga ang katumbas ng kanyang ngiti. Binalot ko ito sa pinakamagandang papel na nakita ko. Dala-dala ko ang regalo na may ngiti sa aking labi, umaasang makita ang tuwa sa kanyang mga mata. Ngunit ang sumalubong sa akin sa pintuan ng kanilang malaking bahay ay ang malamig na mukha ng asawa niyang si Katrina. Pinapasok niya ako, pero hanggang sa may pinto lang. Habang nakatayo ako roon, tinawag niya si Marco na tila ba isa akong istorbo. Bumaba si Marco mula sa ikalawang palapag, walang sigla. Nang buksan niya ang regalo, isang tuyong salamat lang ang narinig ko. At ang asawa niya, lumapit pa at bumulong, pero sapat na para marinig ko, "Naku, 3 na ang ganyan mo sa drawer." At sila'y nagtawanan. Silang dalawa, ang tawa nila ay parang mga punyal na tumusok sa aking puso. Hindi man lang niya sinubukang magpanggap na nagustuhan niya. Pinalayas nila ako ng magalang. May lakad daw sila, ni hindi man lang ako inalok ng isang basong tubig. Lumabas ako ng bahay na iyon, bitbit ang bigat sa aking dibdib. Pero kahit noon, naghanap pa rin ako ng dahilan. Baka pagod lang sila. Baka marami silang iniisip. Mga kasinungalingang sinabi ko sa sarili ko para takpan ang katotohanan. At ang kaarawan ko, ang aking ika-63 kaarawan. Buong araw, katabi ko ang aking telepono. Naghihintay, umaasa. Baka sakaling maalala niya. Baka sakaling may isang text man lang na bumati sa akin. Ngunit lumubog ang araw at walang dumating. Sa gabi, para libangin ang sarili, binuksan ko ang Facebook at doon ko nakita ang mga litrato. Si Marco at si Katrina nasa isang mamahaling restaurant. Nakangiti, nagtataas ng kupita ng alak. Ang caption, "Celebrating life and blessings." Iyon ang kaarawan ko at ipinagdiriwang nila ang buhay habang ang nagbigay buhay sa kanya ay kinalimutan na nila. Pinatay ko ang telepono at umiyak ako sa dilim hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang pinakamasakit, siguro ay noong nagkasakit ako. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang matinding trangkaso ang nagpabagsak sa akin. Hindi ako makabangon, hindi ako makakain. Tinawagan ko si Marco, pang-5 ring bago niya sinagot. "Bakit ma?" "Busy ako, may meeting," sabi niya, iritado ang boses. Ipinaliwanag ko na masama ang pakiramdam ko, na kailangan ko ng tulong. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, sinabi lang niya, "Magpahinga ka na lang at uminom ng mainit na tsaa." Iyon lang, hindi siya dumating. Hindi siya tumawag ulit para kumustahin ako. 5 araw akong nakahiga sa lagnat. 5 araw. At sa 5 araw na iyon, ang kapitbahay ko,
Si Aling Nena, na halos hindi ko pa nakakausap, ang siyang kumatok sa aking pinto araw-araw. May dala siyang mainit na sabaw at gamot na binili niya mula sa sarili niyang pera. Isang taong walang obligasyon sa akin, habang ang sarili kong anak, wala man lang ginawa. Ang lahat ng ito, ang lahat ng pait at sakit, ay bumalik sa akin ngayon. At sa wakas, naintindihan ko na. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na tanggalin ako sa buhay niya. Dinampot kong muli ang telepono. Tinitigan ko ang numero ni Marco. Ang daliri ko ay nanginginig sa ibabaw ng screen. Isang pindot na lang. Isang pindot na lang at maririnig ko ang boses niya. Isang pindot na lang at pwede akong magmakaawa. Ngunit sa halip na awa sa sarili, ibang damdamin ang umusbong. Isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Galit. Isang malamig na galit. Isang matigas na galit. Hindi. Ibinaba ko ang telepono nang may kasamang diin. Hindi ako tatawag. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang makita akong nagdurusa at nagmamakaawa sa paanan niya. Pinalaki ko siya mag-isa. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho para sa kanya. Ibinigay ko ang lahat. Kung nakaya kong mabuhay noon na walang-wala, mas kakayanin ko ngayon. Ito ang aking panata. Mag-isa man ako, lalaban ako. Lumipas ang mga araw na parang isang mabagal na prosesyon ng gutom at kalungkutan. Ang bigas sa lalagyan ko ay paubos na. Ang 2 dilata ng sardinas na natitira ay tinititigan ko na lang, iniisip kung paano pagkakasyahin. Ang pitaka ko, nang buksan ko ito, ang laman na lang ay 1,200 piso. 1,200. Iyon na lang ang lahat ng pera ko sa buong mundo. Sa edad na 64, matapos ang habang buhay na pagtatrabaho, ito na lang ang natira sa akin. Ang takot ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Paano kung magkasakit ulit ako? Sino ang tutulong sa akin? Paano kung maubusan na talaga ako ng pagkain? Kakatok ba ako sa mga pinto para mamalimos? Ang kahihiyan ng kaisipang iyon ay halos mas masakit pa kaysa sa gutom. Umiyak ako. Umiyak ako ng umiyak na parang isang bata. Iniyakan ko ang mga sakripisyo ko na nasayang. Iniyakan ko ang pagmamahal kong binaliwala. Iniyakan ko ang babaeng nakikita ko sa salamin. Isang matandang babae na tinalikuran at kinalimutan. Ngunit sa gitna ng aking pagtangis, may isang bagay na nagbago. Ang mga hikbi ay napalitan ng determinasyon. Ang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang apoy sa aking mga mata. Tumayo ako. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Tumingin ako muli sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng pagod. Namumugto ang mga mata. Pero nakita ko rin ang isang bagay pa. Isang mandirigma. Isang survivor. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil kung susuko ako, panalo si Marco. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Isinuot ko ang nag-iisa kong disenteng blusa. Sinuklay ko ang aking buhok at lumabas ako ng aking apartment. Hindi alam kung saan pupunta, pero alam kong kailangan kong gumawa ng isang hakbang. Kahit isang maliit na hakbang lang. Dinala ako ng aking mga paa sa tapat ng pinto ng aking kapitbahay, si Aling Nena. Ang babaeng nagdala sa akin ng sopas noong ako'y may sakit. Nag-atubili ako. Nakakahiya na humingi ng tulong. Pero mas nakakahiya ang mamatay sa gutom dahil sa pride. Huminga ako nang malalim at kumatok ako. Bumukas ang pinto at isang mainit na ngiti ang sumalubong sa akin. Ang ngiti ni Aling Nena. "Elena, tuloy ka," sabi niya, na parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Inanyayahan niya ako sa kanyang maliit na kusina at ipinagtimpla ako ng kape nang hindi ko man lang hinihiling. Umupo siya sa tapat ko at hinintay akong magsalita at nagsalita nga ako. Ikinuwento ko ang lahat. Simula sa grocery, sa tawag sa bangko, sa kalupitan at panlalamig ni Marco. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking natitirang 1,000 at 200 piso at sa paubos ko ng pagkain. Ang mga salita ay dumaloy mula sa akin na parang isang ilog ng sama ng loob.
Hindi ko namalayan. Umiiyak na pala akong muli. Si Aling Nena ay nakinig lang. Walang husga, walang pag-abala. Nang matapos ako, hindi niya sinabi ang mga karaniwang bagay na sinasabi ng mga tao. Tulad ng, baka naman may dahilan ang anak mo o magiging maayos din ang lahat. Sa halip, inabot niya ang aking kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit at tumingin siya sa aking mga mata. Elena, sabi niya sa isang boses na puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangan ng batang iyon. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Ang mga salitang iyon, ang simpleng pagpapatunay na iyon, ay mas malakas pa kaysa sa anumang payo. Para akong nabunutan ng tinik. Pagkatapos, tumayo siya at bumalik na may dalang isang sobre. Inilagay niya ito sa aking mga kamay. Heto, sabi niya, 9,000 piso. Hiramin mo muna. Pambili mo ng pagkain at gamot. Huwag mong isipin ang pagbabayad. Kapag nakaluwag-luwag ka na, saka mo na ako bayaran. Pero huwag mo munang alalahanin iyon ngayon. Sinubukan kong tumanggi. Napakalaking halaga. Nakakahiya. Isang kahihiyan na tumanggap ng pera mula sa isang kapitbahay, habang ang sarili kong anak ay ipinagkait sa akin ang sarili kong pera. Ngunit isinara ni Aling Nena ang aking mga daliri sa sobre. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Elena, sabi niya ng may diin. Ito ay katalinuhan. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong lumaban. At para magawa iyon, kailangan mong kumain. Bumalik ako sa aking apartment. Mahigpit ang hawak sa 9,000 piso. Hindi ito malaking halaga para sa iba. Pero para sa akin, ito ang mundo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkagutom at pagkabusog. Sa pagitan ng pagsuko at pagpapatuloy. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, nakatulog ako ng kaunti. Hindi pa rin mahimbing. Pero hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang maliit na sinag ng pag-asa. Kinabukasan, nagpunta ako sa palengke. Hindi sa grocery store. Sa palengke, kung saan mas mura ang mga bilihin. Bawat sentimo, kinakalkula ko. Bawat piso, pinahahalagahan ko. Bumili ako ng bigas, itlog, gulay, isda, mga simpleng bagay, mga pangunahing pangangailangan. Nang bayaran ko ang tindera gamit ang perang papel, at nang bitbitin ko ang aking mga bayong pauwi, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam ng tagumpay. Maliit man, pero tagumpay pa rin. Naglakad ako pauwi na taas no. Hindi ako talunan. Hindi pa. Nagsisimula pa lang ang laban. At dahil sa kabutihan ng isang kapitbahay, mayroon na akong lakas para harapin ang bukas. Isang hapon, habang naghuhugas ako ng mga pinggan, may kumatok sa aking pinto. Sa isang saglit, umasa ang hangal kong puso. Baka si Marco, baka natauhan na siya, baka napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali, at nandito siya para humingi ng tawad. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, ngunit hindi ang pamilyar na mukha ng aking anak ang nakita ko. Isang lalaki ang nakatayo roon, nasa 50 anyos siguro. Maayos ang pananamit, ngunit hindi magarbo. Tinitigan niya ako na may kakaibang ekspresyon, isang halo ng gulat at parang ginhawa. Si Mrs. Elena Cruz po ba? Tanong niya, sa isang magalang na boses. Ako nga, sagot ko. Maingat. Sino po sila? Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko nakita. Hindi ko po alam kung natatandaan niyo pa ako, sabi niya. Ako po si Ramon Santos. Ang pangalan, parang may pumitik sa aking alaala, pero malabo. Napansin siguro niya ang aking pagkalito, kaya't nagpatuloy siya. Tinulungan niyo po ako 15 taon na ang nakalipas. Isa lang po akong batang bagong salta sa Maynila noon. Wala akong matulugan. Wala akong pera. Desperado akong naghahanap ng trabaho. Nakita niyo po ako sa waiting shed, basang-basa ng ulan. Pinatuloy niyo po ako sa bahay niyo. Pinakain niyo po ako. Pinatulog niyo po ako sa sofa niyo sa loob ng 2 linggo hanggang sa makahanap ako ng trabaho. At bigla, bumalik ang lahat. Isang payat na binatilyo, mga matang puno ng takot, damit na basang-basa. Naalala ko siya.
Binigyan ko siya ng mainit na sopas at isang kumot. Si Marco ay tinedier pa noon at nagreklamo pa na mayroong estranghero sa bahay, pero sinabi ko sa kanya na ang pagtulong sa kapwa ay hindi isang pagpipilian, ito ay isang obligasyon. Ramon, bulong ko, hindi makapaniwala. Oo, natatandaan kita. Tumango siya. Ginang Elena, hinding-hindi ko po kinalimutan ang ginawa niyo sa akin. Hindi niyo po ako kilala. Wala kayong dahilan para pagkatiwalaan ako. Pero ginawa niyo, tinrato niyo po ako ng may dignidad noong ang tingin sa akin ng mundo ay basura. Wala iyon, sabi ko, nahihiya. Kahit sino naman siguro, gagawin din iyon. Hindi po totoo iyan, matatag niyang sagot. Walang ibang gumawa, kayo lang po. Isang katahimikan ang namagitan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ilang buwan ko na po kayong hinahanap, pagpapatuloy ni Ramon. Gusto ko po kayong pasalamatan ng personal. Gusto kong malaman niyo na dahil sa pagkakataong ibinigay niyo, nakapagtayo ako ng buhay. Ngayon, may sarili na po akong kumpanya. Maayos na po ang buhay ko. Napakaginhawa na. Masaya ako para sa'yo, sabi ko. At totoo iyon. Ngunit nang mahanap ko na po kayo, nagsimula po akong magtanong-tanong at may mga nalaman po ako. Mga bagay na labis kong ikinabahala, Ginang Elena. Kinabahan ako. Anong mga bagay? Nalaman ko po na pinutulan kayo ng access ng inyong anak sa sarili niyong account, na iniwan niya kayo ng walang pera, na dumadaan po kayo sa matinding paghihirap. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi sa hiya. Hindi mo na yan dapat pinakialaman, bulong ko. Tama po kayo, sabi niya. Hindi ko po ito negosyo. Pero mayroon po akong utang na loob sa inyo. Isang utang na loob na hindi ko kayang bayaran ng buo. Kaya, hayaan niyo po akong tulungan kayo ngayon. Hindi ko kailangan ng limos. Mas matigas kong sagot kaysa sa aking intensyon. Hindi po ito limos, Ginang Elena. Ito po ay katarungan. Hindi na hinintay ni Ramon ang aking sagot. Kumuha siya ng isang business card mula sa kanyang wallet at iniabot sa akin. Nakasulat doon, Ramon Santos, Financial Advisor at Legal Consultant. Bukas po ng 10:00 ng umaga, may appointment po ako sa isang kaibigan kong abogado. Mahinahon niyang sabi. Gusto ko po sanang sumama kayo. Kailangan nating tingnan ang inyong sitwasyon, kung ano ang mga karapatan ninyo, kung ano ang mga pwede nating gawin. Umiling ako. Wala akong pera para sa abogado. Wala po kayong babayaran, sagot niya. Ako po ang bahala sa lahat. Ginagawa ko po ito dahil gusto ko, dahil kailangan ko. Dahil 15 taon na ang nakalipas, binigyan niyo ako ng isang bagay na walang presyo, dignidad at pag-asa. Ngayon, hayaan niyo pong suklian ko, kahit isang kapiraso lang noon. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin na kaya kong mag-isa. Pero ang totoo, hindi ko kaya. Ang totoo, desperado na ako. At ang totoo, baka ito na ang sagot sa aking mga panalangin. Sige, bulong ko. Sasama ako. Ngumiti si Ramon. Susunduin ko po kayo ng 9:30 at Ginang Elena. Magiging maayos din po ang lahat. Pangako. Umalis siya bago pa ako makasagot. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, hawak ang kanyang card, nararamdaman na may nagbabago. Hindi ko alam kung ano. Pero may gumagalaw sa dilim ng aking buhay. Isang liwanag ang nagsisimulang sumilip. Kinabukasan, eksaktong 9:30, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng aking apartment, si Ramon. Pinagbuksan niya ako ng pinto na parang isang tunay na Ginoo. Habang nasa biyahe, hindi niya ako tinanong tungkol sa mga detalye ng aking problema. Sa halip, kinumusta niya ang mga nakaraang taon, kung ano ang mga pinagkaabalahan ko. Simpleng pag-uusap, pero sapat na para pagaanin ang aking loob. Dumating kami sa isang modernong gusali sa Makati. Umakyat kami sa 5 palapag. Sa pinto ng isang opisina, nakasulat, Attorney Reyes, Family and Estate Lawyer. Isang lalaki na nasa 60 anyos, puti na ang buhok at may mabait na mga mata, ang sumalubong sa amin. Mrs. Cruz, ikinagagalak ko po kayong makilala, sabi niya, at mahigpit na kinamayan ako. Nabanggit na sa akin ni Ramon ang tungkol sa inyong sitwasyon.
Maupo po kayo. Pag-usapan natin ang lahat ng mahinahon. Umupo ako sa isang komportableng silya sa tapat ng kanyang mesa. Umupo si Ramon sa tabi ko, isang tahimik na suporta. Kumuha si Attorney Reyes ng isang notebook at panulat. Simulan po ninyo sa umpisa, sabi niya sa malumanay na boses. Ano po ba talaga ang nangyari sa inyong bank account? Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Ikinuwento ko kung paano ako kinumbinsi ni Marco na ilagay sa pangalan niya ang account para daw mas madali. Ikinuwento ko kung paano siya nangako na para iyon sa aking kapakanan. Ikinuwento ko ang araw sa grocery, ang tawag sa bangko, ang isang buwan na wala akong access sa sarili kong pera. Si Attorney Reyes ay nakinig ng mabuti, paminsan-minsan ay nagsusulat. Nagtanong siya ng mga tiyak na katanungan. Kailan pa nakapangalan kay Marco ang account? May pinirmahan ba akong mga dokumento? Mayroon bang patunay na ang pera sa account ay galing sa akin? Ipinaliwanag ko na ang aking SSS pension bilang biyuda ng aking yumaong asawa ay doon idinedeposito. Ipinaliwanag ko na ang sarili kong ipon mula sa pagtatrabaho ay inilagak ko rin doon. Na sa teknikal na aspeto, ang malaking bahagi ng perang iyon ay legal na sa akin. Dahan-dahang tumango si Attorney Reyes. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may kaseryosohan. Ginang Cruz, ang ginawa po ng inyong anak ay tinatawag na financial abuse, sabi niya sa isang matatag na boses. At posibleng isa itong krimen. Hindi po niya pwedeng basta na lang putulin ang access ninyo sa mga pondo na legal na sa inyo. Lalo na kung ang inyong pensyon ang idinedeposito roon. May kung anong kumirot sa aking dibdib. Isang kirot ng pag-asa. Ibig sabihin, may magagawa po ako? Hindi lang po, may magagawa kayo, pagdidiin niya. Kailangan niyo pong gumawa ng hakbang. Ito ay isang paglabag sa inyong mga karapatan at may mga legal na paraan para bawiin ang kung ano ang sa inyo. Pero, anak ko po siya. Bulong ko. Ayokong mapahamak siya. Tiningnan ako ni Attorney Reyes nang may halong habag at katatagan. Ginang Cruz, iniwan po kayo ng anak ninyo nang walang pambili ng pagkain. Iniwan niya kayo nang walang access sa inyong gamot. Inilagay niya kayo sa isang sitwasyon ng matinding kahinaan. Siya na po ang nasa gulo. Isang gulo na siya mismo ang gumawa. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Inabutan ako ni Ramon ng panyo. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko sa nanginginig na boses. Una, sabi ni Attorney Reyes, hihilingin natin ang inyong mga bank records. Patutunayan natin na mayroon kayong legal na karapatan sa mga pondong iyon. Pagkatapos, magpapadala tayo ng isang formal na sulat sa inyong anak na humihiling na ibalik niya ang inyong access kaagad. Kung tatanggi siya, itutuloy natin ang kaso. Paano kung sabihin niyang kanya ang pera na wala akong karapatan? Kung ganoon, sagot niya, magkikita kami sa korte. At maniwala po kayo, Ginang Cruz, hindi maganda ang tingin ng mga hukom sa mga anak na nang-aabuso sa kanilang mga matatandang magulang, lalo na kung may malinaw na ebidensya na kayo ang nag-ambag sa mga pondong iyon. Tumingin si Attorney Reyes kay Ramon. Tumango si Ramon. Natila na pag-usapan na nila ito. Naisip na po namin iyan, sabi ni Ramon, na bumaling sa akin. Habang inaayos ang mga legal na bagay, ako po ang tutulong sa inyong mga pangunahing gastusin. Hindi po ito utang. Isa po itong regalo. At hindi po ako tatanggap ng hindi bilang sagot. Sinubukan kong tumutol, pero tinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Ginang Elena, binigyan niyo po ako ng tirahan at pagkain noong wala ako. Tinuring niyo po ako na parang tunay na anak. Hayaan niyo po akong gawin ito. Pakiusap. Wala akong masabi. Ang mga salita ay bumara sa aking lalamunan. Tumango na lang ako, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sa loob ng 2 oras, nagpirma ako ng mga dokumento, isang autorisasyon para makuha ang aking bank records, isang special power of attorney para si Attorney Reyes ang kumilos para sa akin. Pinirmahan ko ang lahat ng inilagay nila sa aking harapan dahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo,
Naramdaman kong may kakampi ako. Mayroon akong mga taong handang lumaban para sa akin. Ang landas tungo sa katarungan ay nagsimula na. Lumipas ang 1 linggo at tinawagan ako ni Attorney Reyes. Ginang Cruz, natanggap na ni Marco ang sulat 3 araw na ang nakalipas. Sabi niya sa telepono, may bahid ng paghahanda sa kanyang boses. At ngayon, tumugon siya. Ano po ang sabi niya? Tanong ko, habang kinakabahan. Galit na galit siya, sagot ni Attorney Reyes. Nagpadala siya ng sulat mula sa sarili niyang abogado. Sinasabi niya na ang lahat ng pera sa account ay legal na sa kanya dahil nakapangalan ito sa kanya. Na wala raw kayong karapatan sa mga pondo. At kung ipipilit daw natin ito, idedemanda niya tayo pabalik para sa defamation o paninirang puri. Napahawak ako sa aking dibdib. Paninirang puri? Ako pa ang maninira? Matapos ang lahat ng ginawa niya? Huwag po kayong mag-alala. Pagpapatuloy ni Attorney Reyes na tila nabasa ang aking isip. Ito ay isang karaniwang taktika ng pananakot. Pero hindi ito gagana. Nasa atin ang ebidensya. Nasa atin ang mga talaan na nagpapakita kung saan nanggaling ang pera at nasa panig natin ang batas. Ano po ang susunod nating gagawin? Itutuloy po natin ang formal na demanda. Magkita tayo sa korte. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang katiyakan. Ito na talaga. Nangyayari na talaga. Haharapin ko ang sarili kong anak sa isang hukuman, ang aming relasyon. Kung anuman ang natitira rito, ay tuluyan ng masisira, ngunit wala ng atrasan. At sa totoo lang, ayoko nang umatras. Habang naghihintay kami sa takdang araw ng pagdinig, hindi ako pinabayaan ni Ramon. Palagi siyang dumadalaw, nagdadala ng pagkain, ng kwento, kinukwento niya ang kanyang buhay. Kung paano siya nagsimula bilang isang janitor sa isang accounting firm at kung paano siya nag-aral sa gabi para umasenso. At lahat ng iyon ay nagsimula dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon, palagi niyang sinasabi. Dahil nakita niyo ako bilang isang tao. Isang araw, dumating si Ramon na may dalang isang makapal na folder. Ginang Elena, mayroon pa akong isang sorpresa para sa inyo, sabi niya habang nakangiti. Umupo kami sa aking maliit na lamesa sa kusina. Gumawa po ako ng isang kumpletong investigasyon sa inyong pinansyal na sitwasyon, paliwanag niya. At may nahanap po akong interesante. Nagtrabaho po kayo sa loob ng 25 taon sa isang kumpanya ng paggawa ng tela, tama po ba? Oo, kumpirma ko. Hanggang sa magretiro ako, 6 na taon na ang nakalipas. Ang kumpanyang iyon ay mayroong retirement fund para sa kanilang mga empleyado. Isang pondo kung saan automatikong kinakaltasan ang inyong sahod buwan-buwan. Maliit na halaga lang, pero sa loob ng 25 taon, ito ay naipon. Wala akong alam diyan, sabi ko, nagulat. Karamihan po sa mga empleyado, hindi nila alam, sagot ni Ramon. Pero inimbestigahan ko, kinausap ko sila, at lumalabas na mayroon po kayong 500,000 piso sa pondong iyon na hindi nyo pa kailanman kinukuha. 500,000, 500,000 piso. Isa na namang numero na parang hindi totoo. Paanong nangyari na hindi nila sinabi sa akin? Nagpadala daw po sila ng sulat sa inyong address noong nagretiro kayo, paliwanag ni Ramon. Ngunit ayon sa kanilang talaan, bumalik ang sulat. Marahil dahil nakalipat na kayo sa apartment na ito. Naglabas si Ramon ng ilang mga papeles mula sa kanyang briefcase. Kailangan niyo pong pirmahan ang mga dokumentong ito para makuha ang perang iyon. Tatagal po ng mga 3 linggo ang proseso, pero ang perang iyon ay sa inyo. Legal, walang pagtatalo. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipirmahan ko ang mga papeles. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Pera na akala ko'y wala. Pera na karapatan ko. Pera na nangangahulugang kalayaan. Ngunit hindi pa doon natapos si Ramon. Kinabukasan, isinama niya ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang car dealership. Ano pong ginagawa natin dito? Tanong ko, nalilito. Kailangan niyo po ng transportasyon. Simpleng sagot niya. At itinuro niya ang isang pilak na Toyota Vios. Halos bago pa.
Ang kasalukuyan ko pong sasakyan ay 2 taon pa lang. Hindi ko na po kailangan, kaya ibibigay ko po sa inyo. Ramon, hindi ko pwedeng tanggapin ang isang kotse. Protesta ko. Siyempre po pwede, sagot niya. At tatanggapin niyo po, dahil karapatan niyong makagalaw ng malaya. Karapatan niyong hindi umasa sa bus o sa kahit sino. Karapatan niyong magkaroon ng sariling sasakyan. Sinubukan kong tumutol, ngunit pagkalipas ng 1 oras, ang pangalan ko na ang nakasulat sa mga papeles ng sasakyan. Ibinigay sa akin ni Ramon ang mga susi. Sa inyo na po iyan, Ginang Elena. I-enjoy niyo po. Nakatayo ako sa parking lot, hawak ang mga susi, nakatingin sa kotseng iyon na ngayon ay akin na. At naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Naramdaman kong ang buhay ko ay pag-aari ko na muli. Ang pagkatuto kong magmaneho ulit ay parang pagkatuto kong mabuhay muli. Noong una, nanginginig ang aking mga kamay. Takot akong baka mabangga o magasgasan ang sasakyan. Ngunit unti-unti, bumalik ang aking kumpiyansa. 1 linggo pagkatapos, naglakas loob akong magmaneho mag-isa papuntang palengke. Ang 10 minutong biyahe ay parang isang pagtawid sa isang kontinente. Nang makauwi ako at patayin ang makina, naupo ako ng ilang minuto sa loob ng kotse, nakangiti, na parang isang hangal. Nagawa ko. Mag-isa. Nang walang tulong, 2 linggo pagkatapos, isang email ang dumating sa aking bagong telepono na bigay din ni Ramon. Galing sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Kumpirmado. Naaprubahan na ang aking aplikasyon. Ang 500,000 piso ay ide-deposito na sa aking bagong account sa bangko. Isang account na ako lang ang may access. Umiyak ako nang mabasa ko ang email na iyon, hindi sa lungkot, sa ginhawa, sa pasasalamat, sa tagumpay. Unti-unti, nabubuo muli ang aking pagkatao. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa. Hindi na ako ang biktimang walang magawa. Ako si Elena Cruz, at handa na akong bawiin ang lahat ng sa akin. Handa na ako para sa araw ng paghuhukom. Ang araw ng pagdinig ay dumating na parang isang malaking alon na handa akong lamunin. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kalmado ang naramdaman ko. Nagsuot ako ng pinakasimple ngunit pinakamatinong bestida na mayroon ako. Nag-ayos ako ng kaunti. Nais kong harapin sila ng may dignidad. Hindi bilang isang kaawa-awang biktima, kundi bilang isang babaeng lumalaban para sa kanyang karapatan. Sinundo ako ni Ramon at si Attorney Reyes ay naghihintay na sa amin sa labas ng korte. Handa na po ba kayo? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Sa pagpasok namin sa gusali, sa isang pasilyo, nakita ko siya, si Marco. Nakatayo siya roon, nakasuot ng isang mamahaling suit. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha. At sa tabi niya, ang kanyang asawang si Katrina, nakatingin sa akin na may hindi maitagong pagkamuhi. Nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, nang makita ko ang ekspresyon sa kanyang mukha, isang halo ng gulat, galit, at parang takot, alam kong tama ang naging desisyon ko. Tinaas ko ang aking noo, pinanindigan ko ang kanyang tingin, at naglakad ako papasok sa courtroom, na taas no. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaakala ko. Mga pader na kulay krema, mga hilera ng mga upuang gawa sa kahoy, at sa harap, ang mataas na mesa kung saan uupo ang hukom. Sa kabilang panig ng silid, umupo si Marco at ang kanyang abogado. Hindi na siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harap, atensyonado ang kanyang panga, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom, isang lalaki na nasa 60 anyos din, seryoso ang mukha ngunit hindi malupit. Case number 47328, basa niya. Elena Cruz versus Marco Cruz. Magsimula na tayo. Unang tumayo si Attorney Reyes. Malinaw, matatag, at propesyonal ang kanyang boses. Ipinaliwanag niya ang lahat. Kung paano ako kinumbinsi ni Marco, kung paano niya pinutol ang aking access, kung paano niya ako iniwan nang walang-wala. Pagkatapos, ipinakita niya ang ebidensya, ang mga bank statement,
ay ipinroyekta sa isang malaking screen para makita ng lahat ang buwanang deposito ng aking SSS pension. Malinaw na nakamarka at pagkatapos ang mga gastusin. Isang singil na nagkakahalaga ng 470,000 piso sa isang tindahan ng alahas sa Greenbelt, turo ni Attorney Reyes sa screen. Isa pang singil na nagkakahalaga ng 900,000 piso sa isang travel agency. Maramihang mga singil sa mga mamahaling restaurant na umaabot ng mahigit 1 milyon sa loob lamang ng isang taon. Lahat ng ito habang ang aking kliyente ay nabubuhay sa kanin at sardinas. Pinag-aralan ng hukom ang mga dokumento. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Marco na unti-unting lumulubog sa kanyang upuan. Tumayo ang abogado ni Marco. Objection, Your Honor. Ang account ay legal na nakapangalan sa aking kliyente. Mayroon siyang karapatang gamitin ang mga pondo ayon sa kanyang pagpapasya. Tumingin sa kanya ang hukom na may pagtataas ng kilay, kahit na ang mga pondong iyon ay galing sa pensyon ng kanyang matandang ina, kahit na iniwan niya ang ina nang walang akses sa sarili nitong pera, kahit na kailangan ng ina ang perang iyon para mabuhay, nag-atubili ang abogado. Sinusubukan lang po ni Mr. Cruz na protektahan ang kanyang ina mula sa mga hindi kinakailangang gastusin sa pamamagitan ng pagbili ng alahas na nagkakahalaga ng halos kalahating milyon? Tanong ng hukom sa isang tuyong tono. Proteksyon ba iyon o pag-aari? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Bumaling ang hukom kay Marco. Mr. Cruz, tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Marco. Nawalan na ng kulay ang kanyang mukha. Ipaliwanag mo sa akin, sabi ng hukom, kung paano napoprotektahan ang iyong ina ng paggastos ng halos 1 milyong piso sa mga biyahe? Ipaliwanag mo sa akin kung paano ito para sa kanyang kapakanan. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Akala ko po, nauutal niyang sabi, ang pera ay para sa gamit ng pamilya. Ang perang iyon ay pensyon ng iyong ina, malamig na sagot ng hukom. Hindi iyon pondo ng pamilya. Iyon ang ikinabubuhay ng isang 64 na taong gulang na babae na nagtrabaho sa buong buhay niya. At ginastos mo ito sa mga personal na luho habang iniisip niya kung paano siya kakain. Ibinaba ni Marco ang kanyang tingin. Wala siyang sagot. Hindi niya kayang bigyan ng katwiran ang hindi makatwiran. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na para sa kanya at sa ilalim ng mga tingin ng batas, wala siyang nagawa kundi ang yumuko. Bumaling ang hukom sa akin. Ginang Cruz, maaari po ba kayong tumayo? Nanginginig ang aking mga binti habang tumatayo ako. Hinawakan ni Attorney Reyes ang aking braso para bigyan ako ng lakas. Sabihin niyo po sa akin sa sarili ninyong mga salita kung ano ang nangyari noong araw na nalaman ninyong wala na kayong access sa inyong account, sabi ng hukom sa isang mas malumanay na boses. Huminga ako ng malalim. Nasa grocery po ako, simula ko. Puno po ang aking cart ng mga pangunahing bilihin. Pagkain, gamot. Nang magbabayad na po ako, na-decline ang card ko. Kinailangan kong iwanan ang lahat doon at lumabas na walang dala. Ang kahihiyan po ay napakatindi. Nabasag ng kaunti ang aking boses. Inabutan ako ni Attorney Reyes ng isang basong tubig. Uminom ako at nagpatuloy. Tinawagan ko po ang bangko at sinabi nila sa akin na ang anak ko lang ang pwedeng gumawa ng pagbabago. Ang anak ko. Ang anak na pinalaki ko mag-isa. Ang anak na pinagtrabahuhan ko ng 3 trabaho. Ang anak na binigyan ko ng lahat. Pinutulan niya po ako ng access nang hindi man lang ako sinasabihan. Tinanong din ng hukom ang tungkol sa 700,000 pisong ipinahiram ko para sa down payment ng bahay nila. Totoo po ba ito, Mr. Cruz? Tanong ng hukom. Nag-atubili si Marco. Sa huli, tumango siya. Totoo po, at balak ko pong bayaran. Kailan? Tanong ng hukom. Naging komplikado po ang mga bagay, bulong ni Marco. Hindi mo kaya o ayaw mo? Mariing tanong ng hukom. Mr. Cruz, hayaan mong maging malinaw ako sa'yo. Ang ginawa mo ay hindi lang moral na kasuklam-suklam.
ito ay legal na questionable. Ang pagputol sa access ng isang matandang babae sa sarili niyang pensyon, ang paggastos sa mga pondong iyon sa personal na luho, at pagkatapos ay ang lakas ng loob na sabihing para ito sa proteksyon niya. Iyan ay malapit na sa financial elder abuse, isang seryosong pagkakasala sa estado na ito. Mabilis na tumayo ang abogado ni Marco. Your Honor, ang aking kliyente po ay handang makipag-areglo. Ibalik po kaagad ang access ni Ginang Cruz at bayaran siya para sa anumang abala. Tumayo si Attorney Reyes. Sa lahat ng paggalang, Your Honor, hindi po sapat ang simpleng pagbabalik ng access. Hinihiling ng aking kliyente ang kabayaran para sa mga pondong ginastos ng hindi wasto. Hinihiling niya ang agarang pagbabayad ng 700,000 pisong ipinahiram. At hinihiling niya na alisin ang kanyang pangalan sa anumang joint account kasama si Mr. Cruz upang maiwasan ang pang-aabuso sa hinaharap. Pinag-isipan ito ng hukom. Pagkatapos, tumingin siya sa aming dalawa. Magbibigay ako ng 15 minutong recess. Pagbalik ko, ibibigay ko ang aking desisyon. Lubos kong iminumungkahi na pag-isipan ng magkabilang panig ang isang kasunduan sa panahong ito. Dahil kung ako ang maglalabas ng hatol, Mr. Cruz, tinitiyak ko sa iyo na hindi mo magugustuhan ang resulta. Umalis ang hukom. Sa kabilang panig ng silid, nag-uusap ng apurahan si Marco, ang kanyang asawa, at ang kanilang abogado. Pagkatapos, tumayo si Marco. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aming mesa. Ma, sabi niya sa isang paos na boses. Kailangan ko po kayong makausap. Tayo lang po. Lumabas kami sa pasilyo. Patawad, sabi niya, at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Patawad po, ma. Hindi ko po alam kung paano ako umabot sa ganito. Tinitigan ko siya. Walang emosyon. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Sabi ko sa isang kalmadong boses. Hindi lang pera ang kinuha mo. Kinuha mo ang dignidad ko. Ipinadama mo sa akin na wala akong halaga, na isa akong pabigat. Hinintay mo akong gumapang para magmakaawa. Paano ko po ito aayusin? Desperado niyang tanong. Ibalik mo ang access ko ngayon din. Bayaran mo ang 700,000 sa loob ng 6 na buwan at babayaran mo ako ng kabayaran para sa mga ginastos mo mula sa aking pensyon. Kung hindi, sabi ko, babalik tayo doon at hahayaan kong ang hukom ang magpasya. Pumutla si Marco. Okay, sabi niya, nanginginig. Gagawin ko po. Pangako. Ang mga pangako mo ay wala ng halaga sa akin, Marco. Malungkot kong sabi. Pero ang mga legal na dokumento, mayroon. Bumalik kami sa courtroom. Nang bumalik ang hukom, inanunsyo ni Attorney Reyes na nagkaroon kami ng kasunduan. Isang oras pagkatapos, lahat ay nakapirma na at notaryado. Umiwas ng tingin sa akin si Marco. Ang kanyang asawa ay hindi ako pinansin. Lumabas ako ng courthouse na taas noo. Nanalo ako, hindi lang ng pera. Nanalo ako ng aking dignidad pabalik. Ang mga araw pagkatapos ng pagdinig ay kakaiba. May katahimikan, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan, ng isang tahimik na tagumpay. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng notifikasyon mula sa aking bangko. Ang aking access ay naibalik na. Ang unang ginawa ko ay ilipat ang lahat ng natitirang pera sa aking bagong personal na account kung saan ako lang ang may control. Pagkatapos, isinara ko ang joint account namin ni Marco, magpakailanman. Ang unang bayad mula kay Marco ay dumating pagkalipas ng 3 linggo. Isang deposito. Walang kasamang mensahe, walang paumanhin, pera lang. Pero sapat na iyon sa ngayon. Ginamit ko ang bahagi ng perang iyon para bayaran si Aling Nena. Tinanggihan niya noong una, pero nagpumilit ako. Tinulungan mo ako noong walang ibang tumulong, sabi ko sa kanya. Hayaan mong gawin ko ito. Nagsimula akong ayusin ang aking buhay. Bumili ako ng mga bagong damit, hindi segunda mano. Mga damit na nagparamdam sa akin na ako'y maganda, na ako'y buhay. Nagsimula akong maglakad-lakad sa parke tuwing umaga. Dahan-dahan,
bumabalik ang kulay sa aking mundo. Ngunit may isang piraso pa rin ng aking puso na basag. Ang pirasong iyon ay para sa aking apo. Si Sofia, halos 4 na buwan ko na siyang hindi nakikita. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Nag-atubili akong sagutin. Hello? Lola? Isang maliit na boses ang sumagot. Napahinto ang aking puso. Si Sofia. Sofia, apo, bulong ko, habang nangingilid ang mga luha. Kamusta ka na, anak? Namimiss na po kita, Lola, sabi niya sa nanginginig na boses. Ayaw po ni Papa na bisitahin kita. Sabi niya, may away daw kayo, pero gusto po kitang makita. Namimiss din kita, mahal ko. Sobra, sabi ko, tuluyan ng umiiyak. Gagamitin ko po ang birthday ko, sabi niya, nang may determinasyon na ikinagulat ko. Sasabihin ko po kay Papa na kung hindi ka darating, ayoko na ng party. Darating ka po, di ba, Lola? 2 linggo pagkatapos ng tawag na iyon, isang imbitasyon ang dumating sa aking sulat. Isang imbitasyon na gawa sa kamay, puno ng kulay. Para kay Lola Elena. Birthday party ko po, punta po kayo. Sa loob, may isang sulat. Lola, sinabi ko kay Papa na kung wala ka, wala ring party. Pumayag na po siya. Punta ka po, please. Miss na po kita. Sa araw ng kaarawan ni Sofia, nag-ayos akong mabuti. Gusto kong makita ng apo ko na maayos ang kanyang lola. Sinamahan ako ni Ramon para sa suporta. Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong ako ng isang sigaw. Lola! Si Sofia, tumatakbo papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dumating ka, sabi niya habang umiiyak sa aking balikat. Sa buong hapon, hindi ako iniwasan ni Marco, pero hindi rin siya lumapit. Isang magalang na distansya. Ngunit hindi iyon mahalaga. Nandito ako para sa aking apo. Nang paalis na kami, hinatid ako ni Marco sa pinto. Ma, sabi niya sa mahinang boses. Salamat po sa pagdating. Ilang buwan nang malungkot si Sofia. Ngayon ko lang po ulit siya nakitang totoong masaya. Hindi dapat madamay ang mga bata sa problema ng matatanda, sagot ko. Tama po kayo, bulong niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ma, kailangan po kayo ni Sofia. Kaya kung gusto niyo po siyang bisitahin, bukas po ang pinto para sa inyo. Palagi, tumango ako. Hindi ito isang buong paghingi ng tawad. Hindi ito isang pagkakasundo. Ngunit ito ay isang bagay. Isang maliit na tulay sa ibabaw ng malalim na bangin na naghihiwalay sa amin. Umalis ako sa bahay na iyon na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko nabawi ang aking anak. Ngunit hindi ko nawala ang aking apo. At iyon ang lahat. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon sa korte. 6 na buwan mula nang mabawi ko ang aking buhay. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking maliit na balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na nagbibigay kulay sa kalangitan. Masasabi kong may katiyakan na ako ay isa ng ibang babae. Tinupad ni Marco ang kanyang mga obligasyon sa pagbabayad. Hindi lahat ay nasa tamang oras. Minsan, nahuhuli ng ilang linggo. Ngunit dumating, ang kabuuang halaga na inutang niya at nilustay mula sa akin ay unti-unting naibalik sa aking account sa loob ng 6 na buwan na iyon. Ang huling bayad ay dumating noong nakaraang linggo. Tulad ng dati, isang deposito lang. Walang mensahe, walang karagdagang paumanhin. Pera lang, at ayos lang iyon. Hindi ko na kailangan ang kanyang mga salita. Ang kailangan ko ay katarungan. At nakuha ko iyon. Sa perang iyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang gagawin ko. Namuhunan ako sa aking sarili. Kumuha ako ng isang financial advisor, isang kasamahan ni Ramon, na tumulong sa aking buksan ang isang savings account na may magandang interes para planuhin ang aking kinabukasan. Para siguruhing hinding-hindi na ako aasa pa sa kahit sino. Inayos ko rin ang aking apartment. Pininturahan ko ang mga pader ng isang mainit na kulay na nagpapadama ng ginhawa. Bumili ako ng mga bagong kasangkapan
para palitan ang mga luma at sira-sira. Isinabit ko ang mga larawan na nagpapangiti sa akin sa tuwing nakikita ko ang mga ito. Ginawa kong isang tunay na tahanan ang lugar na ito. Aking tahanan, hindi isang lugar kung saan ako ay simpleng nabubuhay habang naghihintay na may makaalala sa akin, kundi isang lugar kung saan ako ay tunay na nabubuhay. Si Ramon, nanatili siyang bahagi ng aking buhay. Dumadalaw siya kahit isang beses sa isang linggo. Minsan, dinadala niya ako sa mga bagong lugar. Minsan naman, nauupo lang kami at nag-uusap ng maraming oras. Ikinukwento niya ang kanyang mga proyekto. Ikinukwento ko naman ang aking maliliit na tagumpay sa araw-araw. Mayroong isang tunay na pagkakaibigan sa pagitan namin na mas mahalaga pa kaysa sa anumang salita. Isang buwan na ang nakalipas, ipinakilala niya ako sa isang babaeng nagngangalang Cecilia, ang kanyang ina. Isang 70 taong gulang na ginang na may nakakahawang tawa at isang kwento ng buhay na nagpaiyak sa akin. Dumaan din siya sa mga paghihirap. Kinailangan din niyang matutong magtakda ng mga hangganan. Kinailangan din niyang buuin muli ang kanyang sarili. Naging magkaibigan kami kaagad. Ngayon, nagkikita-kita kami linggo-linggo kasama si Aling Nena para magtsaa at magbahagi ng aming mga buhay. 3 babae, 3 babaeng nauunawaan ang sakit ng pagiging isang kinalimutan. 3 babaeng nagpasya na huwag hayaang tukuyin sila ng sakit na iyon. Ang relasyon ko kay Marco, nananatiling malayo. Nagkikita kami sa mga kaarawan ni Sofia, sa mga pagdiriwang sa eskwela kung saan siya kasali, sa mga mahahalagang petsa. Kami ay magalang sa isa't isa, ngunit ang tiwala na dating naroon sa pagitan namin ay sira na. At sa totoo lang, hindi ko alam kung maaayos pa ba ito. Ngunit natutunan ko nang maging mapayapa sa bagay na iyon. Natutunan kong hindi ko maaaring pilitin ang sinuman na mahalin ako sa paraang kailangan ko. Natutunan kong ang ilang relasyon, kahit nakadugo, ay kailangang magbago at minsan, ang pagbabagong iyon ay nangangahulugan ng distansya, ng mga hangganan, ng pagprotekta sa sarili mong puso. Si Sofia, gayon paman, ang aking liwanag. Nakikita ko siya 2 beses sa isang linggo. Miyerkules pagkatapos ng klase at Sabado ng hapon, hinahatid siya ni Marco sa aking apartment at sinusundo pagkatapos ng ilang oras. Sa mga panahong iyon, kami lang 2. Nagluluto kami, gumagawa kami ng mga arts and crafts, nagbabasa kami ng mga libro. Ikinukwento niya sa akin ang mga bagay na hindi niya sinasabi sa kanyang mga magulang, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, at pinakikinggan ko siya ng buong atensyon. Noong nakaraang linggo, may sinabi si Sofia na nagpaiyak sa akin. Nagbe-bake kami ng cookies nang bigla siyang huminto at tumingin sa akin ng seryoso. "Lola," sabi niya, "paglaki ko po, gusto kong maging katulad ninyo." "Katulad ko?" tanong ko, nagulat. "Opo, matatag, matapang, kayang tumayo mag-isa, kahit mahirap ang mga bagay." Ikinuwento po sa akin ni Papa ang kaunti sa nangyari. Alam ko pong ipinaglaban niyo ang sarili niyo, at iyon po ay napakatapang. Niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ang paglaki ng aking puso. Kahapon ng hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa aking balkonahe, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at naroon si Marco. "Mag-isa, pwede po ba tayong mag-usap?" tanong niya sa isang mahinang boses. Pinapasok ko siya. Nagtimpla ako ng kape. Naupo kami sa aking bagong sala na may awkward na distansya sa pagitan namin. "Ma," simula niya. At pagkatapos ay huminto. "Nagte-therapy po ako mula noong nangyari ang paglilitis," sabi niya. "At marami po akong natututunan. Pinakita po sa akin ng therapist ang mga bagay na ayaw kong makita. Kung paano ko po kayo tinrato, kung paano ko kayo ginamit, kung paano ko binalewala ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. At gusto ko pong malaman ninyo na ikinahihiya ko po. Lubos kong ikinahihiya." "Ayos lang," sabi ko. Bagamat hindi ako sigurado kung iyon nga ba. Hindi po ayos," sagot niya sa basag na boses. "Walang tama sa ginawa ko.
Tinrato ko po kayo ng mas masahol pa sa isang estranghero, at kayo ang aking ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa akin. Ang mga luha ay dumaloy na sa kanyang mukha. Hindi ko po alam kung mapapatawad niyo pa ako balang araw, at maiintindihan ko po kung hindi. Pero kailangan ko pong sabihin sa inyo na nagsisisi po ako, tunay po. At gagawin ko po ang lahat sa natitirang bahagi ng aking buhay para subukang maging mas mabuti, para maging ang anak na karapat-dapat sa inyo. Hindi ako nagsalita ng matagal. Pinanood ko lang siyang umiyak. Pinanood ko ang lalaking naging siya, na sa wakas ay hinaharap ang kanyang mga pagkakamali. Marco, sabi ko sa huli, hindi ko alam kung maibabalik pa natin ang dati. Sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi na. May mga bagay na kapag nasira ay hindi na tuluyang naibabalik. Ngunit pinapahalagahan ko ang iyong paghingi ng tawad at pinapahalagahan ko na sinusubukan mong ayusin ang iyong sarili. Nang umalis siya, niyakap niya ako. Isang yakap na awkward at hindi komportable. Ngunit isang yakap pa rin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming relasyon. Ngunit alam ko na ako ay magiging maayos. Ano man ang mangyari, dahil sa wakas, ay natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa kung paano ako tratuhin ng iba. Ang aking dignidad ay hindi nakasalalay sa pag-apruba ng sinuman. Ang aking buhay ay pag-aari ko, at ako ay sapat na. Palagi akong sapat. Sa lahat ng mga nanay, mga lola, at mga babaeng nakikinig sa aking kwento, na marahil ay nakikita ang kanilang sarili sa aking pinagdaanan, gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Kung mayroong isang taong nagpaparamdam sa inyo na kayo ay invisible, kung mayroong isang taong itinatapon kayo na parang wala kayong halaga, kung mayroong isang taong inaabuso ang inyong kabaitan at pagmamahal, tandaan ninyo ito. Kayo ay mahalaga at karapat-dapat kayong tratuhin ng may dignidad at respeto. Huwag kayong matakot na ipagtanggol ang inyong sarili. Huwag kayong matakot na tumayo mag-isa kung kinakailangan. Dahil minsan, ang pinakadakilang lakas ay hindi sa pagtitiis. Ito ay sa pagsasabing, tama na. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. At laging tandaan, hindi pa huli ang lahat para bawiin ang inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat para mamulaklak. Hindi pa huli ang lahat para maging kung sino ka talaga.